beloved Boss Mike Cervera. Kapit sa patalim yung mga vlogger nila Tingnan nyo naman yung mga itsura. Kaya nung nakatanggap ng mga pera, yung mga nanggigitata ng mga vlogger nila, abay, bigla hong nagyabang. Akala nila yun na yung buhay, mga kababayan. Nagyabang na ho Ay, tignan nyo ho, mga kababayan. Eto, tignan nyo ho yung mukha na yan. Nakikita nyo yung mukha na yan? Yan ho yung nagsasabi sa inyo, sa atin, na papangit daw natin, mga kababayan. Ay, syempre, nakakatanggap na ng pera, akala nila, pogi na sila ron kasi nakakakain na sila ng kahit papano. Oo, dati, pinanglilimos pa nila yung pagkain nila. Ngayon, dahil nakakatanggap na sila ng kwarta, di ba? Nag-iba na ang pananaw. Kaya ganyang itsura, feeling nila dahil may pera sila buwan-buwan, feeling nila, pogi na sila. Kaya ang tawag niya sa mga BBM vloggers na katulad ko, mga kababayan, pangit daw po. At pangit daw yung mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong. Pangit daw kayong lahat. Pag tinignan nyo naman yung mukha nito, mga kababayan ko, sige nga ho, kayo nga humusga. Mga kababayan, hindi ho porke katabi ng mukha ko yan, sasabihin yung pangit siya. O baka naman baliktad na yung pagtingin talaga ng mga DDS, ang pogi sa kanila, pangit na. At yung ganitong itsura, yun ang pogi sa kanila. Tao pa ko Sino ho napupugian dito? Sino ho? Sige, paki-comment nga dyan, Sa mga napupugian dito, gwapong-gwapo kayo rito, press 2. Sa mga magsasabi na talagang sinungaling tong ganitong itsura, press 1, press 1. Ay kayo ho, mga kababayan ba? Ang magkasabi, mas gwapo pa, aso ko kay oo naman. Tignan nyo yung itsura, mga kababayan, Abay, pang Halloween ang itsura. Ang itsura nito, pang Halloween, Addictus Rex. Ito yung isa sa gigil na gigil kay Atty. Claire Castro, na nagsasabing pangit daw si Atty. Claire Castro, si Atty. Claire Castro, nakita nyo? Kita nyo naman yung itsura ni Atty. Claire Castro, ang cute-cute. Di ba? Tapos yung ganitong itsura, eto yung gwapo. Utang ina, mga kababayan, kapag kaya ng ganyang itsura, eto tignan natin, mga kababayan, tignan nga natin yung yung mga sinasabi, tignan natin. Yan. Eto. Mga kababayan ko, kayo ang humusga. Diba ayan yan na. Mukhang natakot na, pinagdi-delete na ho yung mga pinost. Ito yung nagsasabi na pangit daw ho tayo at sila yung gwapo, yung ganitong mukha ang gwapo sa kanila. Diba? Siguro naman, mga kababayan, marami sa inyo, nakita na ako sa personal di ba? Except na natin si Arnold Lopez, magiging bias yan. Kayong mga nakakita sa akin, siguro naman sa itsura ko, mga kababayan, hindi to hahabol kahit konti.
Mga kababayan? Oo. Hindi ho hahabol ito kahit na gabuhok kung itsura lang ang pag-uusapan. Beth de Jesus, Kahit ho konti, hindi hahabol itong itsura nito. Kung gandang lalaki talaga sa totoong buhay, mga kababayan. Di ba? Oh. Yan yung sinasabi ko. Tapos sa kanila, ganito ang gwapo. Yung mga DDS naman, opo, ay gwapo ka, boss, bakulaw. Ganun mga kababayan, siyempre, love your own, sabi nga nila. Love your own vlogger. Kaya kahit na manyuyot-yut, kahit na, nang momolestya ng 12 anyos, niyayakap ng mga bobong tangang mga DDS. Di ba? Oo, kahit nga sabi ko sa inyo, yung mga vlogger nila kasi sa kanila, basta kakampi nila kahit na masama ang gawin sa mata natin, yung ginagawang ng yoyot-yot ng 12 anyos, para sa kanila, yun normal lang. Oo, normal lang sa kanila yun. Grabe, no? Bambina, nakita mo naman yung balat ko. Sabi ko sa iyo, sa totoong buhay, ang balat ko, pinkish ako. Kulay biik ako. Diba? Kita mo, senior citizen na ako, Pero, ang kutis ko, kutis biik. Alam niyo yung kutis biik? Kulay pink. Diba, no? Gina Ochinang. Wala. Ito pa, meron pang isa. Ayan pa yung isa. Tignan nyo naman ito. Partida, nagparitoke pa. At partida, gumamit pa ng 10 apps ng filter ito. Sabi pa naman pangit daw tayo. Nakita ko na sa personal ito. Oo. Yung mukha nito, mga kababayan, parang binagsakan ng langka. Pangit na bakla ito. Sa totoo lang, napakapangit na bakla. Yan, Yan, yung dating naki-BBM din. Pero yung itsura nito, yan siyempre marami nang nadugas sa mga bobot tangang mga OFW na mga taga-suporta nila, siyempre mayroon nang nagamit para ipampaganda. Pero hindi talaga tumalab-talab. Ito masakit. Ayaw talagang tumalab. Oo. Yung alin, ganda. Oo, paano? Paano gaganda? May sumpa. Masama ugali mo, masama kang tao Diba? Hindi talaga ipapahintulot. Kasi nananalamin ang ugali mo sa mukha mo. Yan, tignan nyo yung mukha na yan, Tignan nyo. Nagparitoke pa yan. Tangina, yung ritoke, ayaw tumalab sa kanya. Tapos nung nakita nila si Mima gumandang sobra, galit na galit ang mga putang ina. Tignan nyo yung mga itsura ng mga namimintas mga kababayan sa atin, Etong isang to. Ang ina, mga kababayan, kahit bayaran nyo ko ng 1 bilyon, hindi ko ipapalit yung mukha ko rito. Kahit bayaran nyo ko ng 1 bilyon, palit ng mukha, putang ina, hindi talaga ako papayag. Magkakamatayan na. Inyo na yung 1 bilyon nyo. Hindi ko talaga ipagpapalit mukha ko. Di ba? Titiisin ko yung mukha kong ganito. Di ba, Marites Mosni? Yan yung nagsasabing pangit kayo. Ito. At saka ito, yan, dalawa na yan, silang dalawa. Silang dalawa, mga kababayan, yung nagsasabing mga pangit daw kayo. Diba? Sinabi na ngang walang replay Si Rapi Carlos, nagtatanong pa ko, replay. Napanood mo na ba to?
Oh, di ba? Pagka hindi mo pa napanood, hindi replay. Di ba? O yan, ito. Ito, nag-filter na ho. 10 filter na apps na ho yung ginamit sa muka para mag-picture, mga kababayan. Pero hindi pa rin maitago talaga yung pagkakaburog-burog yung muka eh. Oh, daig pa mga kababayan ng binagsakan ng langka yung pagmumuka. Oh. 'Di ba? Oh, ayan mga kababayan, no? Oh. Oh, 'di ba? Sabi ni Hector, oh, bakit mo ipapalit mukha mo? Ha, kay Boss Tata. Ubus. Oh, sabi ko nga sa inyo, kahit bayaran nga ako ng 1 bilyon, hindi ko ipapalit. Oh, di ba? Ano, sabi ko sa inyo, ang lalaki ng butas ng mukha nitong bakulaw na bakla na to. Ayaw nyo maniwala. Hinahamon ko sila. Hinahamon ko tong mga ito. Isama nyo pa yung mga vlogger na tropa nyo. Ha? Yan Ako lang mag-isa. Sige nga. Butuhan tayo kung sinong may itsura. Tangina, tingnan nyo naman yung mukha ni Banat Bay. Mukhang titing nakaburat. Di ba? Yung mukha ni Banat Bay, mukhang titing binurat. Yun lalo yung mga kasama. Yung nangyuyot-yot ng minor de edad. Di ba? Paano hindi mangungurap ng isipan ng minor de edad? Sino ba naman ang papatol sa ganong itsura? Di ba mga kababayan? May papatol ba? Kung hindi mangungurap ng utak ng isipan ng minor de edad? Walang papatol dun mga kababayan. Baka nga kahit yung taong grasa sa lansangan, isipin Di ba? Ang pangit mo. Sasabihin nun, mga kababayan. Di ba? Tama, mali. Hindi porke tayo magkakakampi. Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Hindi porke tayo magkakakampi. Papanigan nyo ako. Kitang-kita nyo naman yung itsura ko dyan. Di ba, mga kababayan? Malayong malayo. Di ba? Yan. Sila yung mga nag-aaway-away. Ang kaaway naman neto, yung sila, sino ba to? Sila Joey ba yun? Yung isa pa na hindi naliligo daw. Ano kaya amoy ng kilikili nun? Di ba? Ano kaya amoy ng mga japeng-peng nun? Puta nila, baka kailangan nyo ng oxygen pagka sinisid nyo yon. Di ba? Eto nga sinasabi ko sa inyo, sila yung mga namimintas na ang papangit nyo raw. Ang papangit nyo raw. Tayo, mga pangit daw tayo. Sama lang mga ugali. Puta naman nanalamin. Burog ang mukha. Kita nyo naman. Ayan Yan ba yung mga pangit? Tingnan nyo naman si Atty. Claire Castro. Kita nyo. Nakikinig pala sila sa akin, mga boss, Nakikinig sila sa kwento ko. Nakikinig si Idol Rapi. Idol Rapi, makinig ka kay Mike Cervera. Ini-hypnotize ko si Idol Rapi. Idol Rapi, sabi ni Libayan, anak mo raw ako. Oy, Libayan, di ba sabi mo, natawa ko kay Libayan sa grupo nila Libayan, sabi nila, siguro, anak tong si Mike Cervera ni Rapi Tulfo. Kamukha! Addicto si Rex, sabi nila, anak daw ako sa labas ni Rapi Tulfo. Tangina yan. Kung ano-ano na lang naiisip talaga ng mga bitter Ang tagal na topic ni Libayan yan. Di ba?
Natatawa tuloy si Arnold Lopez. Sabi ba naman, kamukha talaga eh. Baka anak sa labas. Yan si Mike Cervera ni Rapi Tulfo. Di ba? Grabe talaga, oo. Ano pa nandito dito? O, tignan nyo, mga kababayan. O. Sabi dito, mga kababayan, proud PBBM supporter here. Pro PBBM, hashtag Bagong Pilipinas. Bisaya ako, pero para sa Ilocano ang suporta ko, sabi ni ate. Tignan nyo naman yung itsura, mga kababayan, ng isa sa mga sumusuporta. Bisaya siya, pero para sa Ilocano, ang suporta daw niya. Bisaya yan, Ikaw, para kanino ba ang suporta mo? Tanong ni ate. Siyempre, para sa, di ba, kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan, ayan, tignan nyo. Ito ba yun? Bakit parang mas mahirap pa ang buhay? Bobo yan. Bobo yan. Ang daming mga bobo. Eto. Meron dito. Ang tunay na survey, at hindi fake news na survey, iyak mga didilis. Lenny Robredo, number 1. Pangalawa, Rapi Tulfo. Ikatlo, Risa Hontiveros. Ikaapat, Irene Marcos. Ikalima, Antonio Trillanes. Ika-6, Bongo. Ikapito, Sara Duterte. Kulelat si Sara. Ay, alam nyo naman yung mga nag-survey dyan. Alam nyo namang mga hinampil yan, mga bayaran. Di ba, no? Ayan, ito, mga kababayan, pinapaimbestigahan na yung younger brother niya, yung flood control. Pinaiimbestigahan na daw ho ni Nilo Cayetano, yung pong nakakabatang kapatid ni Alan Peter Cayetano, yung flood control sa Taguig noong 2022 hanggang 2025. Siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon. Kita nyo? Mga kababayan ko, no? Grabe. Kayo, ano masasabi nyo? Biruin mo, yung mga nagsasabing pangit tayo, sabi ni Beth Jesus. Boss Mike, umis ka po na daw yan, Saka, yun na nga. Umis ka po na raw, eh. Lino po, Lino ba yun? Lino. Lino Cayetano, ano ba yung nasabi ko? Ano ba yan? Eto na, mga kababayan ko. Nako. Eto, tanggalin muna natin si Mima, no? Matindi, no? Eto na. Yung mga DDS, nagbabaliktaran na ho, unti-unti. Nagbabaliktaran na. Katulad ni ate, Bisaya, pero ang suporta ay binibigay kay Manong Bongbong. Ito pa. Doon bakit tuluyan na nga kaming tumigil sa pagsuporta dito sa mga Duterte, mga kababayan? Hindi dahil sa chismis o propaganda, kundi dahil sa paulit-ulit na pagmumura, pagbabanta, at asal na naging huwaran pa sa ilan. Ang mas nakakalungkot pa nga rito, yung mga ganitong klase ng pananalita. Kita nyo, mga kababayan, Maring Gina, tignan nyo. Namumulat ho sila, Nakikita ho nila yung asal ng mga Duterte, ang papangit talaga, parang hindi nakapag-aral, di ba? Tayong mga taga-Norte, hindi ganyan. Magagalang tayo. Pagka tayo nakasalubong ng mga matatanda sa atin, sa baryo, kahit hindi mo kilala, kailangan mong bumati at magmano. Kami ganun. Sa amin, may makasalubong ka na matanda, babati ka. Magandang hapon, lolo, lola. Sa amin, naimbag nga malam, apo, apong, tatang, manong, naimbag nga aldaw, manong, apong, ganun kami, mga kababayan. Kahit hindi mo kilala. Kailangan, pag nakasalubong mo, ganun. Bakit? Pag hindi ka naging ganon, titignan ka ng masama nun.
O iniisip nun, kanino kayang anak yung bastos na yon? Ganun kaming minulat ng mga matatanda sa amin. Oh, pag hindi ka bumati, tititigan ka nun, susundan ka ng tingin nun. Sasabihin na o kininana, sino nga ta tinaganak di tanga ubing Na, to kinana nagbastos tignan nyo, di ba? Mulat tayo sa ganun eh. Mulat tayo sa asal ng isang native na Pilipino. Native Filipino culture yan eh. Oo. Yung ganyang ginagawa natin. O ngayon, ayan, maganda. Napapansin na ho ng mga DDS yung pag-uugali nila Sara Duterte, Baste Duterte, at ni Pulong Duterte, tatay nilang si Digong na manyakol. Kaya ho, bumabaliktad ngayon itong mga ito, mga kababayan. Ito ang dahilan kung bakit tuluyan na nga kaming tumigil sa pagsuporta dito sa mga Duterte, mga kababayan. Yan na daw ang dahilan kung bakit sila tumigil sa pagsuporta kay Rodrigo Duterte. Bakit? Di ba merong mga lugar sa Davao City ang iniwan na rin ang pamilya Duterte na nagrereklamo pa si Sara. Yung ikang mga kaalyado namin sa Mindanao iniwan na kami. Di ba merong isang pamilya na talakay natin dito yun eh. Isang pamilya, wala na, iniwan na rin sila Sara. Maging ang alin, Cebu City. Mukhang iniwan na rin sila Sara. 'Di ba yung yung pumalit na gobernador, yung alin, Bari 4 ba 'yon? Marami na sa lugar diyan sa Mindanao ang iniwan na sila. Hindi dahil sa chismis o propaganda, kundi dahil sa paulit-ulit na pagmumura, pagbabanta, at asal na naging huwaran pa sa ilan. Ang mas nakakalungkot pa... Kita nyo, hindi daw naging basihan ng mga propaganda o yung mga chismis daw siguro. Ang tinutukoy niya yung mga napapanood sa social media, yung mga nakikita sa mga comment section, ano pa bang dahilan? Rito, yung mga ganitong klase ng pananalita ay naririnig ng mga kabataan, maging ang mga katandaan. Wala namang pinagtandaan. Kita nyo? Yung mga pati daw yung mga bata, naririnig daw. At yung mga matatanda, na wala daw pinagkatandaan, wala nga modo. Wala nga kayong mga modo kasi Karamihan sa kanila, walang mga modo mga bastos di ba? Ay, biruin mo ba naman, yung ganong mukha nung vlogger nila, na mukhang bakulaw, siya pa yung may lakas na loob na tumawag na pangit daw tayo. Diba? Ganon, Na para pang normal na lang, at tanggap pa nila. Tuwang-tuwa pa sila sa mga ganitong naririnig nila sa lintik na bunganga ng mga Duterte na yan. Sa mga lintik na mga bunganga ng mga Duterte, kaya nila iniwan. Natauhan, mga kababayan, nito si Kuya. Mas nakakabahala pa nga rito. Marami pa nga yung mga taga-suporta na ipinagmamalaki pa yung mga ganitong asal. Kaya nga, totoo ka, Kuya. Marami daw sila na mga taga-suporta na pinagmamalaki daw yung ganyang asal ng mga Duterte. Mga kababayan, Pilipino pa ba kayo? Kasi ngayon lang ako nakakakita sa tanang buhay ko na mga Pilipino na sumusuporta at tuwang-tuwa sa pag-uugali ng pamilyang Duterte na ito. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganyan. Natuwang-tuwa sila sa pag-uugali nitong mga ito. Tignan nyo yung mga itsura, mga kababayan ko. Ang dudugyot. And totoo, mga kababayan, ang dudugyot Si Pulong, maniniyot ng pokpok. Si Baste, nasa bar, nang hahunting ng mabubuking. Nang siguro mabubuking na alam na. Si Sara, tignan ninyo. Kung kani-kanino na lang napupunta.
Tignan nyo mga kababayan, may nakita ba kayong sweet moment nilang mag-asawa? Ni Sarah tsaka nung isang asawa niya? Sino yon? Man Scarpio. O, kailan kayo nakakita ng sweet moment nila? Wala, ni isa. Hanap ako ng hanap. Yung mga mala Jo Marie Eliana tsaka Abby Biduya. Di ba, no? Ako mga kababayan. Follower ako ni Jo Marie Eliana at tsaka ni Abby Biduya. Diba, mga kababayan? Ang sweet-sweet nila, mga kababayan, ano? Tama ka, Alicia Duran. Mas marami pang sweet moment si Sarah kay Sulaika kaysa sa totoong asawa niya. Kayo, isipin yung maigi. Ewan ko kung ako lang ang nakakapansin. Sino ang mga nakakapansin pa dyan? Magsalita kayo. Kailan nyo nakita? May nakita na ba kayo na sweet moment ni Sarah sa asawa niya? Si Pangulong Bongbong at First Lady, marami sila. Ang dami nilang sweet moment. Ang nakakakilig nga eh. Diba? Nakakakilig. Ngayon, tanong ko sa inyo, si Sarah, meron ba? Ikaw, Ai Chang, meron ba? Meron kayong nakita na kikiligin kayo? Sa asawa ni Sara Duterte, tsaka siya, yung man lang sanang mga medyo nagkukurot-kurutan. Yung man lang sana na medyo mayroong kilitian. Kahit man lang sana pasubo-subo ng isang ubas dyan. Sabay, pagsubo may kasunod na halik na matamis. Kayo, isipin ninyo. Wala kayong makikitang ganon. Kay Sarah tsaka sa kanyang asawa. Never kayong makakakita. Di ba? Ganon. Tama, mali. Tama? Wala. Buti pa ako, marami kong nagawa. Marami kong sweet moment. Di ba? Ay Chang, Di ba? Dami na sweet moment, ganyan, di ba? Nahalik-halikan ako sa lips. Meron pa yung sumasayaw-sayaw sa aking harapan. Di ba, no? Meron pa yung pinipilit talaga akong sup-supin. Pero dito, mga kababayan, kay Sara Duterte at saka sa asawa niya, ngangay. Nga, wala. Di ba? Nada. Yan na. Kaya eto marami na bumabaliktad Ako'y natutuwa kasi marami ng mga nagpapatotoo. Di ba? Na para bang ito ang sukatan ng matapang na leader. Yun yung gusto nilang leader. Kapares na lamang ng taong ito na nagkomento sa akin. At Ano sabi kuya? Ano sabi sa'yo? namon pa ako ng buhay sa buhay. Hindi ba napakalaking kagaguhan? Hindi ako nagsusugal ng buhay dahil lang sa eleksyon. Para sabihin ko sa'yo, hindi kami kagaya ninyo na handang magbuwis ng buhay para lamang ipagtanggol ang mga Duterte. Kita niya? Sumayot damot latamot iti inalsam mo. Agsayit kayo ano nga yung tabagbagin? Kailangan magkaiwaras mo Apo, hanyo ipaukukon ti may maysa. No naimas ti bagbagiyo, kaiwaras yu Alam mga may salat tamat. Ti making kinabang. Iwaras yu.
agparamang kayo. di, di ba? Okay nila. Iparaman nyo na. Kaslala, karo ba nga agpadigo kayo mo't? Tao ka niya! Usta. No, kinilalalakit. Ay, naapo. Iwaras yun, na, oh. Sorry sa mga hindi Ilocano, para sa Ilocano lang yun. Ay, nako, oo. Tawan-tawa sila. Ito na. Wala na, nagbaliktaran na itong mga ito. Ang bansang Pilipinas ang dapat kong pagbuwisan ng buhay. At hindi ang puunin yung walang kakwenta-kwenta. Correct. Katarantaduhan lang ang tanging alam ninyo. Dahil ang mga utak ninyo ay gamunggo. Gamunggo lang. Gamunggo. Alam mo, ang panalo sa halalan ay binibilang sa boto. Hindi sa ulo ng tao. Tangang to. Look rin pala. Kita nyo, mga kababayan ko? Sabi ko sa inyo marami. Eto pa mga kababayan, para naman sa inyong kalaman, Eto pa, kuya. May nagsabi daw nga wala daw nagsuporta dito sa Mindanao. Wala daw nagsusuporta kang BBM. Hindi ako maniwala, taga Mindanao ako. Lahat ng taga Mindanao suportado si BBM. Yun ang totoo. Patay. Kita nyo, mga kababayan ko? Nasa accent naman ni kuya, no? Marami daw talaga ang nagsusuporta kay Manong Bongbong natin sa Mindanao. Hindi daw totoo yung sinasabi, mga kababayan, na walang sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Kita nyo ho, Ayan mga kababayan, siya pa kuya. May nagsabi daw nga wala daw nagsuporta dito sa Mindanao. Wala daw nagsusuporta kang BBM. Hindi ako maniwala, taga Mindanao ako. Yan. Lahat ng taga Mindanao suportado si BBM. Yun ang totoo. Kita nyo? Lahat daw ng mga taga Mindanao, karamihan, suportado si Pangulong Bongbong! Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sino ba naman ang susuportang iba? Susuportahan nila si Sara Sabi nga ni Kuya kanina, bistado na nila. Ayaw na nilang suportahan daw si Sara Duterte kasi nga daw, mga kababayan, paano man naman susuportahan yung tao na bastos ang bunganga? Walang maipagmalaki. Kita nyo? Totoo yan, boss. Tingnan nyo, sabi dito ni Michael Alwag, Totoo yan, Boss Mike, may 2 branches ako sa Butuan. At Jensen, nagtatanong din ako doon. Kita nyo? Oy, Michael Alwag, ano nga negosyo mo? Diba? Pero mag-t-shirt ka, boss. Kaya to si Joey Salvaboro. Diba? Yan mga kababayan, hindi na ho natin na talaga mapipigilan itong mga tao, di ba, Maestro Dencio? Ano yan? Ano sinasabi? Ang ganda ng biners mo, Boss Mike, sa akin minadali. Ewan ko sa iyo. Bala ibalik mo. Takot nga kasi sa mga Duterte, pag nagsabi na si PBBM talaga sinusuporta nila, mga anti ko nga sa Davao at Jensen, PBBM supporters. Ayan sabi rito, daming loyalista sa Mindanao. Kita nyo, mga kababayan ko? Kaya yung sinasabi nila, yan yung mga mga ulol, mga kulang sa kalaman, yung mga ang utak gamunggo.
Oo, hindi makapag-isip ng maayos. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.